Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang pagtunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita upang aming lubos na pakinabangan po ang iyong mensahe. Sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, siya pong magpapaayag sa aming kalagitnahan. Ito po ang aming pagkakatiwala sa iyo at kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. All the time, God is good. Sa Biblia, sa Old Testament, meron po tayong mababasang kagaya nito. Ang nagsasalita si Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes. Sabi niya sa 3:17, mga kapatid, ayan. Ang tinutukoy niya pong mga kapatid ay mga Hudyo, sapagkat si Pedro ay Hudyo at apostol para sa mga Hudyo. Opo. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo maunawahan ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. 18. Sa ganitong parahan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na ang kanyang Kristo kailangan magdusa. 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. 20. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristo. Kita niyo po? Susuguin niya ang Jesus, ang Kristo. Inirang mula sa noong una para sa inyo. 21. Si dapat mo nang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong una. Kaya sa Old Testament, una 22. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ayan, mula po sa mga Hudyo, ang tinutukoy ni Pedro. Kaya kausap niya mga Hudyo. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. 23. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon, iiwalay sa bayan ng Diyos at lilipunin. Ang bayan ng Diyos sa lumang tipanay ang Israel. Itong mga Hudyo po, Israelita. Mga Israelita sila. Sila'y mga Hudyo. Anong sabi ni Moises ayon kay Pedro? Ang Panginoon Diyos pipili ng isang propetang tulad ko. So, ibig sabihin, propeta po yun, katulad ni Moises. Sino yon? Ito. Si Jesus, ang Kristong mula panahong una para sa inyo. Kung papasinin niyo po isulat dito ni Pedro, noong una, ibig sabihin, nag-e-exist na po
ang Kristo. Ang sabi ni Pedro, nag-e-exist na po ang Kristo noong una. Ito, panahon pa ni Moises ito. Ano po? Okay. Ngayon, saan nakuha ni Pedro itong binabanggit niya pong ito na ang Diyos pipili ng isang propeta sa lahi ninyo, lahi Hudyo, na katulad ko, sabi po ni Moises. Yan po ay nakatala sa Deuteronomy. Dito po 18, Deuteronomy 18. Kasi, mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos, o yan, ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ano po, yan. Yung propeta pong itong pipiliin ng Diyos mula sa lahi ng mga Hudyo. Anong sabi po ni Moises? Sabi niya, mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Yung mga kalay ni Moises na mga Israelite, Hudyo, ito po, yung propetang ito, dapat pakinggan ninyo. Sabi ni Moises, at sinabi ni Pedro sa panahon ng Bagong Tipan, sa panahon ng Pentecostes, nangaral po sila Pedro. Ano po? Tuloy natin. Sa 18, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila. Yung kanila, mga Hudyo po. Na isang propeta ang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya'y magsasabi nito sa mga tao. 19. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin, mananagot sa akin. Yun po yung babala. Kapag nagsalita po yung propeta, na gaya ni Moises, pag hindi kayo nakinig, hindi kayo sumunod, mananagot kayo sa Diyos. Sa mga lahing Hudyo. Lahing Hudyo. Hindi po tayo Hudyo. Tayo mga Pilipino, Entil. Dalawa lang ang karakter dito sa Biblia, isang Hudyo at saka Entil. Kung hindi ka Hudyo, Entil ka. Kung Entil ka, hindi ka Hudyo. Ano po? Kaya pagdating sa Bagong Tipan, isa po yan sa mga pinaliwanag ni Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes. Nang sila po yung nangaral. Ano po? Ngayon, ang tanong, sino yon? Yung propetang sinasabi ni Moises na ang Panginoon Diyos pipili ng isang propetang mula sa lahi ninyo. Ganun din si Pedro. Na yung propetang yon, siyang inyong pakikinggan, siya rin ang inyong susundin. Kasi po, yung sasabihin ng propetang yon ay galing po sa Diyos. Ito. Sa Deuteronomy 18:18. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Ang nagsasalita ang Diyos, kausap si Moises. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siyang magsasabi nito sa mga tao. Kumbaga po sa politika, yung mga congressman, congresswoman, sila po ang representative ng taong bayan sa gobyerno, sa kongreso.
Ano po, yung congressman kasi, congresswoman, sila po yung lumilipot sa kanilang distrito, tinatanong yung kadistrito nila kung ano ang kailangan nila. Para yung congressman, makagawa siya ng batas na angkop para sa kanilang kalugar. Kaya siya po ang representative ng taong bayan sa kongreso para sa gobyerno. Sa political exercise po yon. Pero pagdating po sa spiritual, meron din pong pinadadalahan Diyos dito. May mga propeta, yan. Nagsusugo po ang Diyos na kanyang tagapagsalita. Kaya dito, sabi niya, yung pipiliin niyang propetang katulad ko, sabi ni Moises, dapat yun po ang ating pakinggan at ating sundin, sabi ni Moises. Sapagkat sasabihin ng Diyos ang kalooban niya sa kanya. Pagdating ng bagong tipa sa panahon ng Pentecostes, nangaral si Pedro. Yan. Kanya po pinangaral nito, yung binanggit ni Pedro, ni Moises pala. Ang sabi pa rito po, ito po, sa tignan po natin. Sa chapter 7, basahin po natin sa 35. 7:35. Itinakwil nila ang Moises na ito ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno o atukom namin? Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagsapakita sa kanya sa mababang punong kahoy. 36. Sila'y inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga imalang ginawa niya noon sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 tahon. 37. Ito po. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa lang, sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Ano po? Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ang anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai, siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ang nagsasalita naman po rito ay si Esteban, first martyr of the church, ay the Bible, first martyr na nakatala sa Biblia. Sa verse 1, si Esteban na tinanong ng pinakapunong pare, totoo ba ang lahat ng ito? Yan, si Esteban po. Siya po nagsasalita rito sa chapter 7. Inulit niya po yung sinabi kay Moises. Sa 37, siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, Israelita kay Moises. Sa panahon ni Moises, mga Israelite po sila. Siya rin, siya rin ang Moises nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang katulad ko.
38, siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita at sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya sa ating mga ninuno sa bundok na Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay sa Diyos upang ibigay sa atin. Yan. Dito naman po sabi ni Esteban, yung pipilihin. Ano po ang binigay sa kanya ng Diyos? Siyang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Tandaan niyo po yan, ha? Yung sinabi ni Esteban, babalikan natin mamaya yan. So, yung sinabi ni Moses, sinabi rin ni Esteban. Dito po sa Bagong Tipan, na sinabi ni Pedro, chapter 3. Sa chapter 7 naman, sinabi ni Esteban. Ngayon, tanungin natin, sino yung tinutukoy nilang pareho? Sino yung sinabi ni Moises na pinaliwanag ni Pedro sa Bagong Tipan? Sino siya? At sinabi ni Esteban, sino siya? Yan. Ano po? Sino po yung propeta? At saka sino yung binigyan niya ng salita ng buhay? Ano po? Ayan. Tignan po natin si Jesus. Kung si Jesus nga, sa 1, sa 63. Sabi ni Jesus, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ayan. Yung sinabi ni Esteban sa Gawa, chapter 7, tungkol doon sa sinabi ni Moises, pipili sa inyo ng isa. Isa lang po, ha. Hindi po dalawa, hindi tatlo. Titin natin. Sa 38, siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ang anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai, siyang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Okay? Medyo nagkakaroon ng liwanag, ano po? Sabi ni Jesus, ang aking salita, Espiritu at nagbibigay buhay. O, di po ba? Si Jesus yun. Si Jesus. Tignan naman natin si Pedro. Kung si Jesus nga. Ano po? Kaya kayong mga nagsasabing hindi umiiral si Jesus noon, ay ano sinabi? Noon! Kasi may mga reliyon po nagsimula lang daw ang Yesus nang ipinanganak ni Maria. Yung Yesus, ipinanganak ni Maria sa laman. Ang sabi, sino yung Yesus? Yun ang Kristo. Oh. Alam nyo po, marami talagang mga nagmamagaling sa Biblia, pero totoo lang, kinakapos lang po sila ng unawa. Akala nila, okay na ito. Total, yung nakikinig, di naman nila alam yan. Pero hindi nila alam, sila mismo dinadaya sarili nila. Ano ba? Okay. Tingnan naman natin si Pedro. So, yung nagbibigay buhay, nakita natin salita ni Jesus na sinabi naman ni San Esteban, the first martyr na nakatala sa Biblia. Ano pa? O sige, tingnan nga natin. Nung babatuin na po si Esteban, anong sinabi niya?
Ito po. Meron pong nakalagay dito. Ito. Simulan natin sa 7:54. Naggitngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit sa 55, ngunit si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo. Yung Holy Spirit nagdwell po sa kanya, no? Puspos. Ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 36. Kaya sinabi niya, tignan ninyo, nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, nasa langit si Jesus, nasa kanan. 57. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban, 58. At kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pahanan ng isang binatang nangangalang Saulo. 59. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. So yung sinabi niyang may salita ng buhay, wala pong iba kundi ang Panginoong Yesus. Ano po? O yan ha. Binasa ko na yung sinabi ni Esteban. Ano sinabi ni Esteban sa 38? Siya kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ang anghel na nagsalita sa kanya sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Salita ng buhay. So ano sabi ni Jesus? Ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. So siya po ang ating Panginoong Yesus. Yun. Tinutukoy ni Esteban. O. Ngayon, si Pedro, sino? Sinasabi niyang, pipili ako ng isang propetang katulad ko, sabi ni Moises, na nireveal ni San Pedro in the day of Pentecost. Ano? O siyempre, wala nang iba kundi si Jesus eh. Nireveal na nga ni San Esteban eh. Pero puntahan natin si Pedro. Saan ba yung sinulat ni Pedro? Sa chapter 3. Ang sabi niya sa 20, at nang gayon, sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus. O yan. Si Jesus po pala ang tinutukoy ni Moises, nagpipiliin ng Diyos na propetang katulad ko. O si Jesus propeta po. Ano? Sino si Jesus? Ang Kristong inirang mula noong una para sa inyo. Sino daw si Jesus? Ang Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Mesiyas o tagapagligtas. Ano ba? Tagapagligtas. Ang Kristo. Meron kong babasahin nang si Jesus po nagtanong at sumagot po sila Pedro. Si Pedro. Tignan niyo po sagot na naman ng Panginoong Yesu Kristo sa tanong niya. Nagtanong po ang Panginoong Yesus eh. Ano po? Yan, ninanap lang natin. Wala po akong ano mang kode ko.
Di po ako gumagamit kasi nakakalito po yun eh. O outline kung tawagin. Yung iba, yung mga pastor, meron silang ganyan. Pero ako hindi po. Basta nanalangin ako. Tama na. Ah. Dito po sa Mateo 13. 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao? Hayo sa mga tao. 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan. So, sino yung anak ng tao na sinasabi ni Jesus? Sabi ni Pedro, eto, ano sabi ni Pedro? Kung sino yung anak ng tao, sinasabi ni Jesus? Sumagot sila, sila Pedro. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo ang Jeremias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sino nagtatanong si Jesus? Ano sagot ng mga tao? Propeta. Ano po? Ano sabi ni Moises? Pipili sa inyo ng isang propetang katulad ko. Ayan. Sabi ng iba, ikaw po si Juan Bautista. Yung iba naman, ikaw daw si Elias, ikaw din si Jeremias, o isa sa mga propeta. 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Anong sagot niya kay Jesus? Hindi niya sinabing ikaw si Jesus. Ayan o, nakikita ka? Napagmamasdan, nakakausap kita ng face to face. Tatanong mo kung sino ka? Ayan. Wala pong dialogue gano'n si Pedro. Maliwanag ang tanong ng Panginoong Yesus. Para sa inyo, sino ako? Maliwanag ang sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino yung kaharap niya? That time? Si Jesus. Pero hindi niya sinabing ikaw si Jesus. Kundi ang sagot niya, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ni Pedro doon sa gawa? Sino si Jesus? Susugoy si Jesus? So, sinugo si Jesus dito sa lupa. Sino si Jesus? Ang Kristo. Kung ano yung narinig sinabi ni Pedro dito sa chapter 16 ng Mateo, yun din po sinabi niya sa chapter 3 ng gawa. Ibig sabihin, hindi po nagkakamali si Pedro. Balikan lang natin si Pedro. Chapter 3 sa 20. Sabi niya ganito, at nang gayon, at nang sa gayon, sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon, susuguin niya si Jesus, ang Kristong inirang mula noong una para sa inyo. Noong una. Yung sinabi ni Moises. Napipili. Maliwanag, siya po ang Kristo, ang isinugo ng Diyos dito para sa ating mga tao. Ang Kristo. Ibig sabihin, si Jesus po ang tagapagligtas ng tao. Anong sagot ni Jesus nang magsabi si Pedro ng ganon? Ito. Sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 17,
Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino nagsugo kay Jesus? Ang kanyang Ama na nasa langit. Yung nasa langit na Ama ni Jesus, siya po nagsugo. Yun ang sabi ni Pedro. At dito sa chapter 16 ng Mateo, si Pedro din po ang kausap ni Jesus. Sino nag-reveal kay Pedro ng Jesus ay Kristo? Ang Diyos Ama. Ito po, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama nasa langit. Anong inihayag? Ikaw ang Kristo, ang Diyos na buhay. Ibig sabihin, si Jesus po, anak ng Diyos, siyang Kristo, siyang ating tagapagligtas. Maliwanag po, Inihula sa lumang tipan kay Moises at na-reveal po kay Pedro at ipinangaral ni Pedro. Ganon din po si San Esteban o Esteban. So, maliwanag po, Anong sabi ng Diyos? Sa Kanya kayo makinig. Tuparin nyo ang sasabihin niya sa inyo. Sa Kanya ko sasabihin ang aking kalooban. Ano po? Doon sa Deuteronomy chapter 18, verse 15, 18 and 19. Ngayon, tignan naman natin ngayon ang Panginoong Yesus. So, yung pinili pala ng Diyos sa lumang tipan ay walang iba kundi si Yesus. Ano po? Ayon kay San Pedro, ayon kay San Esteban. Ngayon, para sa mga Hudyo po yun. Kasi Hudyo po ang kausap nila. Si Pedro at saka si Esteban. Mga Hudyo. Paano naman tayo mga Pilipino? Kasi sinasabi mo, binigay sa mga tao. Ayun, yan na nakalagay, binigay sa tao Bagamat Hudyo yung kausap, okay, ganito, para mas lalo niyong maunawaan. Si Apostol Pablo, ang tagapagsalita ng Diyos sa mga hentil. Tayo na po yon. Si Pedro, tagapagsalita sa mga Hudyo. Kaya kausap niya Hudyo. Diba? Tingnan naman natin si Pablo. Okay. Alam ko po, medyo malikot na yung isip ninyo yan. Meron na pong kung ano tumatakbo sa isip nyo, kayong mga nanonood ng video ito. Eto, meron lang akong babasahin sa inyo. Sandali po, hanapin natin. Ito po. Sa Galatia 2, simulan po natin sa 6. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. 7. Sa halip, kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin, sabi ni Pablo, ang mangaral ng magandang balita para sa mga hentil. Kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. 8.
Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo at siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga Hentil. So, sino po nagbigay ng kapangyarihan? Ang Diyos. Para si Pedro, yung grupo nila, yung kausap ni Jesus, yung sa chapter 16 ng Mateo, sila Pedro po yon. Sino nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro para mangaral sa mga Hudyo? Sabi ni Pablo, ang Diyos. Sino nagbigay ng kapangyarihan sa kanya para mangaral sa mga Hentil? Ang Diyos. So maliwanag po, meron silang designation. Naka-designate po si Pedro sa mga Hudyo, naka-designate si Pablo sa mga Hentil. Tayo po yung mga Hentil Pilipino. Okay? Ngayon, basahin natin yung sulat ni Pablo kasi siya po magsasalita para sa atin. Kung paano tayo nasawsaw sa buhay na walang hanggan na sinabi ng Panginoong Yesukristo. Sabi ni Jesus sa salita ko, Espiritu at nagbibigay buhay. Para sa Hudyo po talaga yon. Pero anong nangyari? Bakit tayo nasawsaw? O ikaw kaibigan, alam mo ba kung paano tayo nasali dyan? Tayong mga Pilipino o Hentil. Pero babasahin ko po ang Biblia. Hindi ako magkukwento parang kwentong kutsero, kwentong barbero. Hindi po. Magbabasa po tayo ng Biblia. Dali, hinanap ko lang po. Kasi po, wala akong kodigo. Ito po, ano? Sabi po sa Roma 11, ito naman, Roma 11:13. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil, dahil ako'y apostol para sa inyo. Ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ayan. Maliwanag po. Sabi ni Pablo. Kanino siya magsasalita? Kanino? Kaibigan? Sa mga Hentil. Si Pedro sa Hudyo. Si Pablo sa Hentil. Okay, tuloy tayo. Dito po sa Roma 11:13 yung binasa ko ha. Meron pa po dito, the same chapter. Sa 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Yan, hiwaga pala. Ano itong hiwagang ito? Na gustong i-reveal ni Apostol Pablo. Ito. Ikaw kaibigan, alam mo ba yung hiwaga na yan? Alam mo ba? Ako babasa lang ako. Ayaw ko mag-elaborate. Roma 11:25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging matahas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang nagnanais ang pagmamatigas ng Israel ay isang
ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. 26. Sa parahang ito, maliligtas ang buong Israel katulad ng nasusulat. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasama ng lahi ni Jacob. Yung Jacob po, Israel. Si Jacob sa lumang tipan, tinawag po siyang Israel para sa mga lahi ng Israel. 27. At itong gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang kasalanan, mga kasalanan. 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang inirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Yung pangako po sa kanilang mga ninuno kasi may pangako ang Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham. Nakasali rin po sila sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyo po, hindi nila tinanggap. Kaya lahat ng yung mga Hudyo po sa panahon natin, meron pong naniniwala, merong hindi pa rin kay Jesus hanggang ngayon. Kaya tayo pong mga hentil, dahil nagmatigas po ang lahi nila, tayo ngayong mga hentil lang nakinabang ayon kay Apostol Pablo. Iyan po yung sikreto na sinasabi niya, na ni-reveal niya ni Pablo, na tayong mga hentil ay kasali sa pangako. Ngunit dahil sila ang inirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ayan. Noon, kayong mga hentil, hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng abag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Nang tinanggihan po nila si Jesus, tayo naman po kinabagan ng Diyos. Yun po yung ni-reveal ni Pablo. Na sabi ni Pablo, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Yun po. Praise the Lord. Tayong mga Pilipino, hentil, malaya na tayong makalapit sa Diyos. Malaya na tayong makatawag sa Kanya ng Ama. Kailan nangyari yun? Nang ipinangaral ni Pablo si Jesus sa mga hentil. Anong sabi niya po sa Roma? Dito, Roma pa rin po ito. Sa 10. Anong sabi ni Pablo? Ito. Sa Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon maliligtas. Jose, sinabi nga ng kasulatan, sino man sumasampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng mga Hudyo at hentil. Kitaan nyo po, ano? Praise the Lord!
wala na pong pinagkaiba ang estado natin sa harap ng Diyos. Hudyo ka man o Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya masagana nagbibigay ng lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinabi sa 3:13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Mapahudyo, mapahentil, lahat. Kaya tayo nasali po. Yun po ang sinasabi ni Pablo. Ngayon kaibigan, nalaman mo na kung ano sikreto na nireveal ni Apostol Pablo na apostol ng mga Hentil o mga Pilipino. Paano tayo nagkaroon ng bahagi sa kaligtasan binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang anak na walang iba kundi si Jesus ang Kristo. Tama po yung sinabi ni Pedro, yung sinabi ni Moises, si Jesus po yun, ang Kristo. Sinabi po ni Esteban sa mga Hudyo, siya po si Jesus, ang nagbibigay buhay. So maliwanag ano po, wala pong ano yan, wala tayong dinadagdag, wala tayong pinipilipit na talata, kung ano po yung nakasulat. Ano po, basta kung sinasabi ko po, nasa inyo yan. Gusto nyong maniwala? Ayaw nyong maniwala? Nasa inyo po yan. Kayo po ang gagawa ng inyong kaligtasan. Kasi bawat isa, yan, haharap tayo sa hukuman ng Diyos upang magbigay sulit sa Kanya nang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Kaibigan, i-share mo naman. At ikaw naman na bahagi na ng video ito, i-share mo rin sa iba. Malay niyo po, makatulong po kayo sa inyong mga kakilala, kaibigan, pamilya, na iba po ang kanilang paniwala about Jesus Christ. Sino si Jesus? Ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya sa buong mundo, hanuman ang lahi mo, kaibigan, wala na pong pinagkaiba. Lahat. Pero, kung dumating ang manang panahon, ayaw mo sumampalataya kay Jesus, kasalanan mo na yan. Hindi ka pupunta sa langit. Bakit? Si Jesus ang magdadala sa langit eh. 1:14 says, sabi ng Panginoong Yesus, sa kwandahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Ano po? In Christ alone. Ayan po, napakaliwanag. Acts 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan ng mga tao. Ano po? Amen? God is good. All the time. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tunay po kayong pagbubunyag. Ano po? Ang tunay na pagbubunyag. Amen po ba, kaibigan? Amen, siyempre.